ng Yossi, kung sa kaharaw kasi ng sigarilyo may warning, ang pagbabawal naman ng lahat ng klase ng advertisement tungkol sa sigarilyo simula ngayong araw na ito, wala man lamang kaabi-abiso. Bangka pa ng Health Department, huhulihin nila ang sinumang maglalagay ng signage, magbibigay ng flyers o gagamit ng materyales na may brand ng sigarilyo. Fiona, paano kung gumamit ng t-shirt o payong na may brand ng sigarilyo? Huhulihin din ba sila? At sino yung mga huhuli dito sa mga sasabihin nilang violators? Cherry, ang paliwanag sa atin ni DOH Undersecretary Alex Padilla, sakop daw ng outdoor advertising ang mga promotional items like bags, t-shirts, and umbrellas. Pero syempre, hindi naman daw huhulihin kagad. Malamang daw ay hindi alam ng mga taong gumagamit nito na bawal na ang paggamit ng mga nasabing promotional items. Kaya wawarningan muna sila. At pag umulit, ay maaaring maharap sa criminal and administrative charges in violation of RA 9211 or the Tobacco Regulation Act. Hindi daw bababa sa 30 days imprisonment ang lalabag sa batas. Narito ang pahayag ni Yusek Padilla ng DOH. Minsan nakainis nga sa mga kumpanya na talagang they try to yun iniiwasan, no? Pero bawal po yun dahil lahat ng klase mga advertisement at ang ibig sabihin mo ng advertisement yung talagang nagbibigay ng mga dun sa mga publiko, no? Na talagang pinagbabawal lahat yan. Cherry? Pero bakit walang sapat na warning, no? Hindi alam ng mga nagbibenta kung ipapatupad na nga today at ano ba ang sakop ng total ban na ito. Paano, for example, kung ilagay nila sa loob ng kanilang mga tindahan, ng kanilang mga signage, pwede ba yon? Cherry, actually, hindi sakop ng batas na ito ang indoor promotion ng mga sigarilyo. Kasi ayon sa Tobacco Regulation Act, outdoor advertisements lang ang ipinagbabawal. So ang ginawa ng mga tindahan ngayon sa loob, nagdidikit ng posters ng mga sigarilyo. Maging ang pagdidistribute ng flyers, dito rin ginagawa sa loob ng mga tindahan. Actually, Cherry, last year ipinagbawal ng unang advertisement sa TV, sa cable at radyo. Sumunod ang pinagbawal ito sa patalastas sa mga sinehan. At ngayon nga ay ipinagbawal sa outdoor advertising ng tobacco and cigarette products. Pero sad to say, Cherry, aminado ang DOH na lulusot ito. Sabi naman ng Framework Convention on Tobacco Control Alliance Philippines, ito ang kahinaan ng batas at naniniwala sila na mahina ang Tobacco Regulation Act hanggat hindi napapatupad ang total ban on tobacco advertisements na siya ring itinutulak ng World Health Organization. Cherry? So, anong sagot ngayon ng mga kumpanya ng sigarilyo? Pati na yung mga kababayan natin ng mga nagtitinda ng Yossi. Cherry, ayon kay Philip Morris Managing Director Chris Nielsen, hindi naman daw naapektuhan ang kanilang sales. At in fact, nakikipagtulungan sila, nakikipag-ugnayan sila sa pamahalaan at sinusunod nila ang mga patakaran tungkol sa advertising. Narito ang pahayag ni Chris Nielsen. Look, what I would say is the following. I think some aspects are obviously become more important. First of all is distribution. Let's not forget that the Philippines is 7,107 islands. It is multiple different outlets, shops, and therefore number one is distribution. Cherry? Maraming salamat sa iyo, Fiona. Ang ating correspondent si Fiona Rosario.